tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang panibagong serye ng matitinding pag-atake ang muling gumimbal sa Ukraine magdamag batay sa opisyal na ulat ng Pambansang Pulisya ng Ukraine at ng mga panrehiyong administrasyong militar, hindi bababa sa 6 na katao ang formal na naitalang nasawi habang higit 30 iba pa ang sugatan sa iba't ibang rehiyon. Ang mga insidenteng ito ay naganap sa gitna ng patuloy na pag-ulan ng mga bomba at pag-atake ng drone na tumama sa mga residensyal na lugar at pampublikong pasilidad. Sa bawat pagtama ng mga sandatang ito, patuloy na lumalalim ang pinsala sa buhay ng mga ordinaryong mamamayan na pilit na nabubuhay sa gitna ng sigalot. Sa bayan ng Balaklia sa rehiyon ng Kharkiv pati na rin sa rehiyon ng Sumy, formal na kinumpirma ng mga autoridad ang pagkamatay ng 6 na sibilyan dahil sa mga magdamag na pag-ataking panghimpapawid. Bukod sa mga nawalan ng buhay, higit 30 katao naman ang naitalang sugatan sa malawakang pag-atake na sumakop din sa mismong lungsod ng Sumy at sa timog rehiyon ng Kherson. Ang mga numerong ito ay hindi lamang basta istatistika kundi totoong buhay ng mga pamilyang tuwirang naapektuhan ng mga pagsabog. Kasabay ng mga pag-atake sa mga kabahayan, may nadiskubre ring panibagong padron ng tensyon na nakapokus sa mga pampublikong pasilidad tulad ng mga gasolinahan. Sunod-sunod na mga pag-atake ng drone ang naitala laban sa mga komersyal na pasilidad ng gasolina at mga sentro ng transportasyon sa Sumy at sa Zaporizhia. Ang pag-asinta sa mga ganitong infrastruktura ay nagpapakita ng panibagong antas ng panganib sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga residente at nagdudulot ng matinding katanungan ukol sa mga estratehiyang ginagamit sa larangan ng digmaan. Upang maunawaan ang kabuuan ng sitwasyon, mahalagang tingnan ang dalawang pangunahing tema sa mga pinakabagong ulat na ito. Ang unang tema ay nakatutok sa tuwirang pinsala sa mga residensyal na lugar sa Balaklia, Sumy at Kherson kung saan ang mga tahanan ay nawawasak at ang mga pamilya ay nawawalan ng kanlungan. Ang ikalawang tema naman ay ang masusing pagsusuri sa pagpuntirya sa mga pampublikong pasilidad tulad ng mga gasolinahan at mga linya ng dekuryenteng transportasyon gaya ng mga tram at mga trolleybus. Ang magkatambal na paksang ito ay nagbibigay ng mas malalim na konteksto sa kasalukuyang lagay ng seguridad sa buong rehiyon. Ang epekto ng magdamag na pag-atake sa mga tahanan sa Balaklia at Sumy ay nagpapakita ng matinding epekto ng digmaan sa mga karaniwang tao, kung saan ang bawat pagsabog ay nagiiwan ng malawak na pagkawasak. Ang mga residente na dating may payapang pamumuhay ay biglang nahaharap sa kawalan ng tirahan at takot sa susunod na pag-atake. Ipinakikita nito kung paano tuwirang nadadamay ang mga lugar na malayo man sa pangunahing larangan ng labanan. Sa kabilang banda, ang pagsusuri sa pagpuntirya sa mga pampublikong pasilidad tulad ng mga gasolinahan at tram networks ay nagbubunyag ng panibagong uri ng psikolohikal na presyon. Ang mga pasilidad na ito ay mahalaga para sa pang-araw-araw na biyahe ng mga tao at para sa kahusayan sa operasyon ng mga sasakyang pang-emerhensiya. Kapag ang isang gasolinahan ay nasunog o nasira dahil sa pag-atake ng drone, hindi lamang ang supply ng gasolina ang napaparalisa, kundi pati na rin ang moral ng buong lungsod. Naglilikha ito ng kapaligiran ng takot at pag-aalinlangan sa tuwing lalabas ng bahay ang mga residente para magtrabaho o bumili ng mga pangunahing pangangailangan. Ang konteksto ng mga kaganapang ito ay nakatali sa patuloy na pagkasira ng normal na daloy ng buhay ng mga residente sa Ukraine. Ang bawat araw ay nagdadala ng mga bagong pagsubok sa mga lokal na responder at emergency workers na kailangang mag-apula ng apoy at magligtas ng buhay sa kabila ng patuloy na banta sa kanilang kaligtasan. Ang kakayahan ng mga lungsod na magpatuloy sa kabila ng ganitong serye ng mga pambobomba ay patuloy na sinusubok habang ang sigalot ay nagiging usapin din ng mismong kaligtasan at pananatiling buhay ng mga sibilyan. Sa bayan ng Balaklia sa rehiyon ng Kharkiv, ang mga magdamag na pag-atake ng militar ng Russia sa mga residensyal na sektor ay nag-iwan ng matinding pinsala at pighati. 3 sibilyan ang formal na kinumpirmang namatay matapos tuwirang tumama ang mga pag-ataking panghimpapawid sa kanilang mga kabahayan. Mabilis na nagresponde ang mga pangkat ng tagapagligtas ng serbisyong pang-emerhensiya ng Estado ng Ukraine o DSNS upang mag-apula ng malalaking apoy at maglinis ng mga guho. Sa gitna ng usok at nawasak na mga pader, pilit na hinahanap ng mga tagapagligtas ang sino mang posibleng natabunan sa ilalim ng mga guho.
Samantala sa hilagang rehiyon ng Sumi, 3 tao rin ang formal na naitalang nasawi at hindi bababa sa 11 ang sugatan sa mga pamayanang kanayunan dahil sa magdamag na pag-atake. Ang mga lokal na pamayanan sa rehiyong ito ay patuloy na nakakaranas ng matinding presyon habang ang mga bomba ay tumatama sa mga kabahayan at sakahan. Ang mga nasugatan ay mabilis na dinala sa mga kalapit na ospital upang gamutin mula sa mga piraso ng sumabog na bala at sugat dulot ng pagbagsak ng mga estruktura habang ang mga otoridad ay patuloy na nagtatala ng mga pinsala. Sa mismong sentro ng lungsod naman ng lungsod ng Sumi, 12 karagdagang residente ang naitalang nasugatan matapos ang isang serye ng pag-atake. Ayon sa opisyal na ulat ng pulisya ng Ukraine sa Telegram, ang pag-atake ay isinagawa gamit ang mga ginagabayang bombang panghimpapawid o KABs. Ang mga bombang ito ay nagdulot ng malawakang mga alon ng pagsabog na nagpabasag sa mga bintana ng mga gusaling apartment at nagdulot ng malaking pinsala sa mga pampublikong pasilidad. Ang pambobomba sa lungsod ay nagdulot ng matinding takot sa mga residente na napilitang magtago sa mga silungang pambomba sa gitna ng gabi. Ang paggamit ng mga ginagabayang bombang panghimpapawid o KEB sa lungsod ng Sumi ay nagpapakita ng matinding lakas ng sandatang ginagamit sa mga pag-atake sa mga lungsod. Ang mga bombang ito na nilagyan ng mga kagamitang panturo ay may kakayahang magdulot ng malawakang pagkawasak kahit pinakawalan mula sa malayong distansya. Ang nanginginig na alon ng pagsabog mula sa pagsabog ay sapat upang sirain ang mga estruktura at magdulot ng matinding pinsala sa mga taong nasa loob ng mga gusali na lalong nagpapahirap sa mga residente na humanap ng ligtas na kanlungan. Sa timog rehiyon ng Kherson, ang mga pag-atake ay nag-iwan din ng matinding pinsala sa mga sibilyan at sa kanilang mobilidad. Kinumpirma ng panrehiyong administrasyon sa pamamagitan ng kanilang opisyal na channel sa Telegram na 6 na tao ang nasugatan matapos tumama ang isang pag-atake ng FPV o kamikaze drone sa isang pampasaherong van. Ang van na nagdadala ng mga karaniwang pasahero ay tuwirang tinamaan habang bumabagtas sa kalsada na nagdulot ng matinding pagkasira sa sasakyan at pinsala sa mga nakasakay. Ang insidenteng ito ay nagpapakita ng tuwirang banta sa pang-araw-araw na biyahe ng mga tao sa rehiyon. Ang pag-atake sa isang pampublikong sasakyan tulad ng pampasaherong van sa Quezon ay nagpapakita kung paano naapektuhan ng mga pag-atake ang kaligtasan ng mga sibilyan sa kanilang paggalaw. Sa mga rehiyon na malapit sa mga lugar ng aktibong labanan, ang simpleng pagbiyahe sa kalsada ay nagiging isang napakadelikadong gawain dahil sa banta ng mga bala na nag-aabang sa himpapawid at FPV drones. Kapag ang mga pampublikong sasakyan ay nagiging puntirya, ang buong sistema ng transportasyon sa lokalidad ay napaparalisa at nagdudulot ng matinding limitasyon sa kakayahan ng mga residente na lumikas o pumunta sa mga ospital at pamilihan. Ang patuloy na pag-atake sa mga kalsada at sasakyan sa Quezon ay nagpapakita rin ng mas malawak na epekto sa mobilidad ng buong rehiyon. Ang mga lokal na mamamayan ay napipilitang magdalawang isip bago bumiyahe na nagdudulot ng pagkakahiwalay sa ilang mga baryo at pamayanan. Ang kawalan ng ligtas na daan ay nagpapahirap din sa pamamahagi ng mga ayuda at medikal na tulong mula sa mga pambansang organisasyon sa gitna ng patuloy na giyera. Ang pagsusuri sa mga panibagong taktika ng pag-atake ay nagpapakita ng malawakang pagbabago sa mga punteriya na pinipili ng mga puwersang militar. Bukod sa mga residensyal na sektor, ang serye ng mga pag-ataking panghimpapawid at mga pag-atake ng drone ng Russia ay nakatutok na rin sa mga gasolinahan at iba pang mga komersyal na sentro ng enerhiya sa Ukraine. Ang paggamit ng mga kamikaze UAV at mga bala na nag-aabang sa himpapawid laban sa mga bomba ng gasolina at mga tangke ng imbakan ay nagdudulot ng malalaking pagsabog at apoy na mahirap apulahin sa mga rehiyon kabilang ang Sumi at Zaporizhia. Ang estratehikong layunin sa likod ng pagpuntirya sa mga gasolinahan ay maipaliwanag sa pamamagitan ng dalawang pangunahing mekanismo, ang sistematikong pagpapahina at ang psikolohikal na pakikidigma. Mula sa pananaw ng mga tagamasid at autoridad, ang pagwasak sa mga gasolinahan ay nakadisenyo upang sirain ang daloy ng supply ng gasolina na kinakailangan ng mga pampublikong sasakyan at mga serbisyong pang-emerhensiya. Kapag naubos o nasira ang infrastruktura ng gasolina, nagiging mas mahirap para sa mga otoridad na panatilihin ang kaayusan at mabilis na tumugon sa mga aksidente. Kasabay ng epekto sa daloy ng supply, ang pagpuntirya sa mga gasolinahan ay nagdudulot din ng matinding psikolohikal na presyon at panik sa pangkalahatang lipunan.
Ang mga gasolinahan ay mga pampublikong lugar kung saan ang mga karaniwang mamamayan ay pumupunta araw-araw upang magpakarga ng gasolina. Kapag ang mga lugar na ito ay naging saksi sa mga pagsabog at sunog, ang pakiramdam ng seguridad ng mga residente sa kanilang sariling lungsod ay nawawasak at lumilikha ng patuloy na takot sa kanilang pamumuhay. Upang mas maunawaan ang mga sandatang ginagamit sa mga pag-ataking ito, mahalagang ikumpara ang kakayahan ng KAB-guided glide bombs at ng mga kamikaze UAV o drones. Ang KAB at FAB glide bombs tulad ng FAB 250 at FAB 500 na nilagyan ng UMPK glide kits ay mga bombang mula pa sa panahon ng Soviet na ipinapakawalan mula sa Su-28 taktikal na sasakyang panghimpapawid mula 40 hanggang 70 kilometro sa likod ng larangan ng labanan. Ang mga bombang ito ay may kargang pampasabog na mula 300 kg hanggang 700 kilograms na nagdudulot ng napakalakas na pagguho ng mga estruktura, mga alon ng pagsabog, at malawak na pinsala sa mga bloke ng apartment at malalaking mga komersyal na sentro. Sa kabilang banda, ang mga kamikaze UAV tulad ng Shahed o Geran at FPV drones ay may mas maliit na kargang pampasabog ngunit may mataas na katumpakan. Ginagamit ang mga ito para sa mga partikular na punteriya tulad ng mga bomba ng gasolina sa mga gasolinahan, mga transformador ng kuryente at mga kawat sa itaas ng mga tram. Bagamat mas maliit ang pagsabog ng drone kumpara sa glide bomb, ang pagtama nito sa mga flammable materials sa gasolinahan ay nagdudulot ng mga kasunod na pagsabog ng gasolina na napakalakas at mabilis kumalat. Ang pag-atake sa mga gasolinahan at pampublikong infrastruktura ay nagdadala rin ng matinding peligro para sa mga taga-tugon sa emerhensiya tulad ng mga bombero, pulis at mga pangkat medikal. Isa sa pinakamapanganib na kaganapan na naitala sa sigalot na ito ay ang paggamit ng tinatawag na sunod na pag-atake na taktika. Sa ilalim ng taktikang ito, ang unang pag-atake sa isang pampublikong pasilidad ay sinusundan ng pangalawang drone o pag-atake ng misil pagkalipas ng ilang minuto habang ang mga pangkat ng tagapagligtas ay nakarating na sa lugar at kasalukuyang tumutulong sa mga biktima. Isang konkretong halimbawa ng matinding panganib na ito ay ang kaso ni opisyal ng pulisya Mikhailo Chipliakov sa lungsod ng Zaporizhia. Si Opisyal Chipliakov at ang kanyang koponan ay mabilis na nagresponde sa isang nasusunog na gasolinahan matapos itong tamaan ng unang pag-atake ng kamikaze drone kung saan 2 tao ang namatay at 9 sugatan kabilang ang isang 8 taong gulang na batang lalaki. Habang nasa puok ng insidente at abala sa pag-apula ng apoy at paglikas sa mga sugatang sibilyan, isang pangalawang kamikaze UAV ang biglang sumalpot at bumagsak sa mismong lugar ng aksidente na nagdulot ng mga sugat mula sa piraso ng sumabog na bala kay Opisyal Chipliakov at sa iba pang mga taga-tugon sa emerhensiya. Ang insidenteng naranasan ni Officer Mikhailo Chipliakov ay nagpapakita ng tuwirang banta sa buhay ng mga pampublikong tagapaglingkod na unang umaresponde sa mga pagsabog. Ang mga sunod na pag-atake na ito ay nagdudulot ng matinding pagkaantala sa tinatawag na mahalagang unang oras o ang kritikal na yugto ng oras kung kailan pinakamahalagang maibigay ang medikal na tulong sa mga sugatan. Dahil sa banta ng pangalawang pag-atake, ang mga tagapagligtas ay napipilitang magpatupad muna ng pagsusuri sa himpapawid bago pumasok sa nasusunog na lugar na nagpapatagal sa pagligtas sa mga biktimang nakatabon sa guho. Bukod sa pagkaantala sa pagsagip, ang mga pag-ataking ito ay nagdudulot din ng unti-unting pagkawala o pagkawasak ng mga kinakailangang kagamitan tulad ng mga truck ng bombero at mga ambulansiya na nakaparada sa lugar ng insidente. Ang paulit-ulit na pagpuntirya sa mga taga-tugon ay nagiiwan din ng matinding psikolohikal na epekto at trauma sa mga emergency workers na kailangang magtrabaho sa ilalim ng patuloy na banta sa kanilang buhay. Ang mga salik na ito ay nagpapakita kung paano nagiging mas komplikado at peligrosong gampanan ang tungkulin ng mga serbisyong panagip. Sa usapin ng legal at pampolitikang konteksto, mahalagang tingnan ang opisyal na posisyon ng magkabilang bansa ukol sa mga pag-atake sa mga pampublikong infrastruktura at sibilyan. Mula nung magsimula ang malawakang giyera noong Pebrero 2022, kapwa formal na itinatanggi ng Russia at Ukraine ang sadyang pagpuntirya sa mga sibilyan. Ang magkabik-kabik panig ay patuloy na naglalabas ng kanilang mga pahayag at argumento sa pamamagitan ng kani-kanilang opisyal na pampublikong channel, partikular sa Telegram, upang maiparating ang kanilang panig sa pandaigdigang komunidad.
Mula sa panig ng Ministry ng Depensa ng Russia at ng Kremlin, formal nilang ipinaglalaban na hindi sila sadyang nag-aatas ng mga pag-atake sa mga infrastrukturang sibilyan o sa mga karaniwang mamamayan. Sa halip, iginigiit ng mga otoridad sa Russia na ang mga gasolinahan, mga imbakan ng gasolina at mga sistema ng transportasyon ay mga tinatawag na pasilidad na may gamit na sibilyan at militar na ginagamit din ng Sandatahang Lakas ng Ukraine o AFU para sa pagpapakarga ng gasolina at transportasyon ng mga militar. Bukod dito, isinisiri ng Russia ang ilang pinsala sa kabahayan sa mga pumapalyang pangharang na misil ng depensang panghimpapawid ng Ukraine. Sa kabilang banda, ang gobyerno ng Ukraine sa pangunguna ni Pangulong Volodymyr Zelensky kasama ang Ministry ng Ugnayang Panlabas at ang Taga-Usig General ay mariing itinatanggi ang mga argumentong ito. Inaakusahan ng Ukraine ang Russia ng paggamit ng mga taktikang terorismo at sadyang pambobombang naglalayong pahinain ang loob upang lumikha ng takot sa populasyon at pahinain ang loob ng mamamayan. Binibigyang diin ng mga otoridad ng Ukraine na ang pagpunterya sa mga komersyal na gasolinahan at sa mga unang tagatugon ay isang malinaw na paglabag sa pandaigdigang batas humanitaryo, partikular sa prinsipyo ng pagkilala sa pagkakaiba sa ilalim ng mga kumbensyon sa Geneva. Ang magkasalungat na posisyong ito ay nagpapakita ng malaking pagkakahati ng salaysay sa pagitan ng dalawang bansa hinggil sa kung ano ang maituturing na legal na punteryang militar sa gitna ng gyera. Habang nakatutok ang Ukraine sa pinsalang natatamo ng mga sibilyan at mga serbisyong pang-emerhensiya, nakatutok naman ang Russia sa gamit na militar ng mga sistema ng gasolina at transportasyon. Ang pag-unawa sa dalawang magkaibang pananaw na ito ay mahalaga upang mapanatili ang pagiging objektibo at walang kinikilingan sa pag-uulat ng mga kaganapan. Sa pag-uulat ng ganitong mga komplikadong kaganapan sa digmaan, mahalagang maging malinaw sa mga manonood ukol sa mga kakulangan sa impormasyon at sa proseso ng pagberipika ng mga datos. Sa kasalukuyan, may mga limitasyon sa mga opisyal na pahayag na kailangang linawin. Halimbawa, walang tuwirang formal na tugon o tiyak na pahayag ang Ministry ng Depensa ng Russia hinggil sa partikular na insidente ng mga pambobomba sa Balaklia, Sumy, at sa pag-atake sa gasolinahan sa Zaporizhia kung saan nasugatan si Opisyal Chief Ryakov. Dahil sa kawalan ng tuwirang tugon mula sa kabilang panig para sa mga partikular na insidenteng ito, kinakailangan ng patuloy na malayang pagtutugmang beripikasyon ng mga datos. Ang mga naitalang bilang ng nasawi na 6 na tao at higit 30 sugatan ay batay sa mga paunang ulat ng mga opisyal na channel sa Telegram ng Ukraine at lokal na pulisya. Ang mga numerong ito ay patuloy pang kinukumpirma at sinusuri ng mga malalayang samahang tagapagmasid tulad ng United Nations Mission ng United Nations sa pagsubaybay sa karapatang pantaw sa Ukraine o HRMMU at ng Institute for the Study of War o ISW. Bukod sa mga bilang ng biktima, ang buong listahan ng iba pang mga lungsod na natamaan ng tinatawag na kampanya laban sa mga gasolinahan ay nangangailangan pa rin ng karagdagang beripikasyon batay sa mga susunod na opisyal na ulat. Ang pagtukoy din sa mga eksaktong uri ng sandatang ginamit tulad ng mga ginagabayang bombang kabi o partikular na modelo ng kamikaze drones ay nakatali pa sa mga opisyal na pahayag ng pambansang pulisya ng Ukraine habang inaantay ang mga beripikasyong OSINT na may tiyak na lokasyon. Ang pag-uulat sa mga kaganapang ito ay kinakailangang magpatuloy ng may pag-iingat at tamang attribution sa mga pinagmulan ng impormasyon. Sa pagbubuod ng ating ulat, mahalagang muling balikan ang mga pangunahing datos mula sa dalawang pangunahing paksang ating tinalakay ngayong araw. Ang serye ng magdamag na pag-atake sa Ukraine ay nag-iwan ng hindi bababa sa 6 na kumpirmadong nasawi sa Balaklia at sa rehiyon ng Sumy. Kasabay nito, higit sa 30 katao ang formal na naitalang sugatan sa iba't ibang pamayanan, kabilang ang lungsod ng Sumy, Balaklia at ang timog rehiyon ng Kherson. Maliwanag ding na ipakita sa ulat ang lumilitaw na padron sa paggamit ng mga makabagong sandata tulad ng mga ginagabayang bombang KAB at mga kamikaze UAV laban sa mga residential na lugar at mga komersyal na infrastruktura gaya ng mga gasolinahan. Ang pagsusuri sa mga taktikal na pag-ataking ito ay nagbubunyag ng mas malawak na epekto sa daloy ng supply ng gasolina at sa kaligtasan ng mga pampublikong lugar na ginagamit ng mga karaniwang mamamayan. Ipinakita rin ng kaso ni Officer Mikhailo Chiplyakov sa Zaporizhia ang matinding peligro na kinakaharap ng mga unang tagatugon dahil sa mga sunod na pag-atake. Bilang pananaw sa patuloy na sitwasyon ang mga kaganapang ito sa Balaklia, Sumy, Kherson at
Zaporizhia ay nagpapakita na ang digmaan sa Ukraine ay mananatiling isang kritikal na paksa sa pandaigdigang seguridad. Ang patuloy na pagbabago sa mga taktika ng pambobomba at ang pagpuntirya sa mga pang-araw-araw na infrastruktura ay magpapatuloy na magiging malaking hamon sa pamumuhay ng mga sibilyan at sa mga proteksyon sa ilalim ng pandaigdigang batas humanitaryo. Ang pagsubaybay sa mga susunod na opisyal na ulat ay nanatiling mahalaga upang maunawaan ang tunay na direksyon ng sigalot na ito. Salamat sa inyong pagsubaybay sa ating ulat ukol sa mga pinakabagong kaganapan sa pandaigdigang balita. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang objektibo at tuwirang mga ulat ukol sa mga mahalagang kaganapan sa iba't ibang dako ng mundo. I-click din ang kampana ng abiso upang manatiling may pinakabagong impormasyon sa ating mga susunod na balita hanggang sa ating muling pag-uulat.